So, yes mga kasimanwa, live kita yung makarana sa Makato Municipal Police Station. Makaistorya nga ni natin no, si Police Captain Garnet Villaruel. Saray karon nga natabo nga ni nga insidente kay ina sa maya barangay Kalangkang, ya karon sa Banwa ita Makato. Sir, alin din inyo karon nga investigation sir, saray karon nga natabo? Kanina, may tumawag sa amin na merong saksakan sa incident sa barangay Kalangkang. So, tayo na pagtawag, pinuntahan ng mga pulis natin. Pagdating sa area, hindi pa nakarating doon sa area ay nakasalubong na yung biktima sa kayo ng tricycle. So, nilipat ng mga pulis dun sa ambulansya, dinala sa pamilya. Tapos, inalikan dun sa crime scene, doon naman yung suspect na kanyang kuya. Ilang taon sir yung biktima? Yung victim ay 67. Ang suspect pala doon ay yung kanyang kapatid. 50 years old. Sir, ano po talaga yung pinagmulan ng pinagmulan nito sir? Base doon sa investigasyon, kasi initial pala yung namin. Niinuman sila. Kapatid doon sa bahay ng tatay. Sa ancestral. So, nagkaroon lang ng mainit na pag-uusap. Hindi pagkakasunod. So, sir, may mga may mga record dati dito sa pulisya yung biktima at saka yung suspect sir? Wala pa naman. Base sa namin, wala pa kami nakita. Wala. Record yung mga persona natin. Lalo yung sa barangay, hindi pa namin na tingnan sa barangay kung meron ito. So, alam niyo sir kung kamusta yung sitwasyon ng biktima ngayon? Yung victim, hindi pa daw kanina sa ICU. ICU. Kamusta yung gaano kalalim yung niya sir, sugat? Hindi natin kasi yung sinakay kasi sa ambulansya, nilapatan na ng tunas ng yung mga kasama natin yung media. Hindi na natingnan ng mga pulis kung gaano kalalim. Pero totoo po ba sir na lumabas daw yung Yung okay. Bali, doon, papalap na ng investigator natin para doon sa makausap ng mga kamag-anak ng yung asawa ng biktima. Yung biktima na to sir, tsaka suspect, mag-iisang bahay lang? Sila pumunta naman doon sa bahay ng tatay. Siyempre, may mga asawa na pero hindi sila nagsasama doon sa parang nandun lang, nakita lang doon sa sa ancestral house nila. Hindi na alam kung anong meron doon. Yung sir, yung ginamit ng suspect sa pagsaksak sa kanyang kuya, na-recover po ba natin? Nandyan. Nakuha. Okay. I-prepare yan para sa pagkakaroon. May idea kayo sir kung gaano kahaba yung ginamit na Kanina, nakakita doon sa scene, sa report, sa 11 inches yung 11 inches. 11 inches yung victim na. Mga anong oras po ba talaga sir nag-start yung nila? Tawag sa amin 12 o'clock. 12:10 to be exactly. Pero siguro, baka nakasira doon na mas 12 tinawag sa So yung suspect ngayon sir, kamusta? Ano yung niya ngayon? Yung suspect natin nandiyan na sa detention cell. So hindi pa masyadong pamusap ng ayos kasi kainom. Kaya mangalak. So pinainom naman namin ng tubig. Hindi namin ng tubig na okay naman siya. Kusa naman siya sir, kanina na sumama sa inyo? Nandun naman siya sa So sir, na lang sir, mensahe na lang sir sa mga kasimanwa natin na para maiwasan yung ganitong gulo sir. Ayun kasi ito ay inuman. Siguro sa inuman, iwasan na natin makipagtalo sa isa't isa. Hindi inuman, kasayahan lang ba? Medyo may konting medyo makaramdam na ng lasing, pwede nang buhay.
Oo. magpahinga na sa bahay. Maiwasan mo. Ang ganun. So, yes mga kasimanwaro, yun na nga pahayag niya Police Captain Garnet Villaruel hanungod nga ni sa karon nga stabbing incident nga naguntad sa may barangay Kalangkang iya karon sa Banwa Ita Makato. So, warayro aton no nga initial nga balitaan magaling karon sa aton nga area of responsibility sa kay patrol with Kasimanwang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagbusong pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanwang Jenny Lingano with Kasimanwang Mitchell Southside Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko palangga ko.